Isang maulang hapon, habang naglalaro sa kanilang salas ang kambal na sina Lucio at Piccolo, ay may namataan silang isang tuko na kakaiba ang kulay at laki. Nabalot sila ng takot dahil dito, lalo na nang humuni ito ng parabang may ipinapahiwatig. Dahil sa tuko ay naalarma naman ang biyudo nilang ama na si Mang Conrad. Nag-alala itong baka palatandaan yon ng muling paglitaw ng mga aswang na mening sa kanilang baryo. Pero ano nga ba ang aswang na mening? Matutuklasan din ni Lucio ang iba pang impormasyon tungkol sa mga mening sa itinatagong notebook ni Mang Conrad sa kanilang baul. Kasabay naman ng mga matutuklasan ni Lucio sa notebook ni Mang Conrad ay may isang bagay na mangyayari sa kanya. Ganon din sa kambal niyang si Piccolo. May makikilala rin siyang isang mahiwagang engkantado. Mapagkakalooban si Lucio ng isang makapangyarihang mutya. Pero ang problema ay muntik niya na itong sukuan. Ang dahilan, hindi sapat ang alam niya tungkol sa mga aswang na mening. Ibangon ulit natin ang tanong. Ano nga ba ang aswang na mening? Paano nga ba matatalo ni Lucio ang mga aswang na ito? Tapos ay mapapaharap pa siya sa reyna ng mga mening na may itinatagong malalakas na itim na kapangyarihan. Isang mahirap na laban ang kakaharapin ni Lucio. Sapat nga ba ang kapangyarihang taglay ng kanyang batong mutya? Malalaman natin ang mga mangyayari sa kwentong ito na punong-puno ng kilabot. Pero bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. 5:30 ng hapon, sa kanilang bahay ay abala ang 45 anyos na biyudong si Conrad. Naroon siya sa kusina at inihahanda ang panghapunan nila ng kambal niyang mga anak, ang parehong 12 anyos na sina Piccolo at Lucio. Halatang hindi mapakali si Conrad. Palingon-lingon siya sa kinaroroonan ng mga anak na naglalaro at nagbibiruan sa may sala ng kanilang bahay. Maya-maya pa, nang hindi na siya makatiis, ay sandaling iniwan ni Conrad ang ginagawa at pinuntahan saglit ang mga anak. Mga anak, dito lang kayo ha. Wag na kayong lalabas at papagabi na. Hindi na magandang lumabas pa kayo at baka kabilugan pa ng buwan ngayon. Nakalimutan ko lang tignan ang kalendaryo sa kwarto natin. Huwag matigas ang ulo nyo ha. Tandaan nyo. Nandito tayo sa banda ng baryo natin. Nakakaunti lang ang mga bahay. Baka kung may anong masamang elemento ang biglang kukuha sa inyo sa labas. Mahirap na. Masamang elemento po? Tulad po ng ano, tay? Tanga! Nakalimutan mo na ba yung mga kinikwento sa atin dati ni tatay? Yung mga tikbalang, diwende, tiyanak at kapre ba? Napakaulyanin mo talaga. Ito naman, parang hindi ko lang naalala kaagad Sinabihan mo na kaagad ako ng tanga. Akala mo naman kung sino matalino. Tanga ka naman talaga Ayaw mo lang aminin. Oo, tama na yan. Huwag na kayo magtalo magkapatid. Saka may isa pa palang elemento akong hindi nasasabi sa inyo. Nasabi ko na ba sa inyo ang tungkol sa mga aswang? Ay, nasabi na po ninyo sa amin, tay. Yung wakwak, gabunan, bangkilan, magindara at iba pa. Meron pa akong hindi nasasabi sa inyo na isa pang klase ng aswang. Yung kailan lang lumitaw dito sa baryo natin. Isang uri ng nakakatakot na aswang.
Teka po tay, yun po ba yung napapabalita dati na parang anino raw po? Narinig ko na po yun dati sa kwentuhan ng mga matatanda. Minsan po doon sa may kanto nang mapadaan po ako ron. Oo, yun nga anak. Sinadya kong hindi na muna ikwento sa inyo dahil baka sobrang matakot kayo eh. Ang tawag sa aswang na yon ay mening. Para silang mga anino lang at tumatago sa mga bagay. Natatandaan nyo rin ba yung matanda sa purok ng baryo natin? Doon sa dulo pa sa may kabukiran. Nako, aswang na bening po ba ang lumapa sa matandang yun, tay? Tama ka anak. Kaya kayo ay makinig sa akin ha. Wag na kayong lalabas sa tuwing malapit ng lumubog ang araw. Tulad ngayong oras, lumalabas ang mga mening kapag papadilim na. Dahil hindi sila kagad mapapansin sa paligid, lalo na kung kabilugan ng buwan. Tandaan nyo, para lang silang mga anino na pasimpleng aali-aligid. Kaya mataan ninyo palagi ang paligid ninyo. Ah, kaya po pala tuwing gabi ay hindi rin po tayo nagpapatay ng ilaw. Ngayon ay alam ko na po. Oo, ganun na nga Lucho. Mahirap na kumapasok tayo ng mga mening sa gabi. Lalo na kayo. Ayoko may mangyaring masama sa inyong dalawa mga anak. Hindi ako makakapayag na malapa kayo ng mening. Pero tay, baka tinatakot nyo lang po kami ni Lucho ah. Anong tinatakot? Totoo mga aswang na mening. Narinig ko mismo sa matatanda. Saka isipin mo nga ang mga ginagawa ni tatay para sa kaligtasan natin. Palibasa, wala kang ibang iniisip kundi puro laro lang eh. Ako kasi, nauobserbahan ko si tatay. Tama ang kakambal mo, Piccolo. Walang dahilan para takutin ko lang kayo. Medyo may isip na rin kayo para gawin ko pa yan. Hindi na kayo katulad nung grade 2 pa lang kayo. Saka ikaw, Piccolo, ang pinakadapat na mas nakikinig sa akin. Ha? Bakit ako lang po? Si Lucho po hindi na po makikinig sa inyo? Mas okay po siya, ganun po ba? Hindi naman sa pinapaboran ko kapatid mo, Piccolo. Sa inyo kasing dalawa, ay mas nag-iisip siya kaysa sayo. Sinasabi po ba ninyong wala akong isip at tanga ko, ganun po ba? Pambihira ka naman oh. Walang sinasabing ganun si tatay sa'yo, Piccolo. Ang ibig sabihin ni tatay ay magkaiba kasi tayo kung mag-isip. Ikaw kasi ay medyo padalos-dalos eh. Tapos tulad niyan, mareklamo pa at matampuin. Simpleng bagay, pinapalaki mo. Kahit kambal tayo, ay hindi naman kasi talaga tayo pareho. Bakit kailangan pa tayong pagkumparahin? Hindi naman pagkukumparang ginagawa ni tatay eh. Alam lang niya kung anong kahinaan mo. Siyempre, bilang tatay natin, ay pagsasabihan niya tayo tungkol sa kahinaan natin. Ako nga, di ba? Nakikita mo naman minsan na napagkasabihan din ako ni tatay. Pero nakikinig ako at hindi na nagre-reklamo. Tama si Lucho, Piccolo. Kaya wag ka na magtampo kung pinagsasabihan kita. Ang iniisip ko lang ay para sa kaligtasan yung dalawa. Saka ito ang lagi niyong iisipin ha. Pareho ko kayong mahal. Pareho kayong mahalaga sa akin. Kaya pinagsasabihan ko kayo. Kung hindi ko kayo mahal, bakit ko pa kayo pagsasabihan? Kaya wag ka na magtampo, Piccolo. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Ayos ba? Sige na po, naiintindihan ko na po kayo. Hindi na po ako magtatampo. O siya, dyan lang kayo at isasara ko lang saglit ang mga bintana at pintuan ha. Magsasabit na rin ako ng mga bawang at iba pang mga pangontra. Wag na wag niyong aalisin. Saka maging alerto kayo sa paligid. Kung ano man ang mapansin niyong kakaiba sa paligid, ay sabihan niyo kagad ako. Maliwanag ba? Sige po tay, gawin niyo na po ang dapat niyong gawin. Ako na po ang bahala rito kay Piccolo. Ano? Kung makapagsalita ka para namang mas matanda ka kaysa sa akin ah. Hoy, para sabihin ko sa'yo, magkaedad lang tayo no? Sige na po tay, ako na rin po ang bahala rito kay Lucho na to. Ilucho nyo na rin po at isama nyo na po sa ulam natin para wala na po akong problema. Aba, siraulo ka talaga no? Hindi ka na nakakatuwa ah. Gusto mo, paputukin na kita? Sabihin mo lang at isasabay kita sa rebentador ni tatay. Sa asaran ng dalawa, ay lihim na lang na napapangisi si Conrad saka napapailing. Madalas talaga ay parang mga aso at pusa ang dalawa. Palibhasa ay magkaiba talaga ang personalidad. Kung si Piccolo ay madaldal, maingay, reklamador at may pagkadalos-dalos, si Lucio naman ay may pagkatahimik, may pagkamalihim at palaisip. Pero sa oras naman ng kagibitan,
ay sila ang unang-unang nagtutulungan. Nang matapos si Conrad na maisara ang mga bintana at mga pintuan at makapagsabit ng mga pangontra, ay bumalik na siya sa kusina at hinarap ang pagluluto. Ngunit makaraan ang ilang sandali ay pumunta ng kanilang kwarto para sana may tignan. Sa puntong ito ay napadaan din sa Lucio sa kanilang kwarto para naman sana pumunta ng kusina at kukuha ng inumin para pantulak sa merienda nilang tinapay ni Piccolo. Hindi sinasadyang napasilip si Lucio at nakita niyang may kung anong tinitignan ang kanyang itay sa kalendaryong lunar na nakasabit sa dingding. Nakita rin itong parang meron tong inililista sa isang kwadernong kinuha pa nito sa medyo may kalakihan nilang baul sa kwarto. Napapabulong sa sarili si Lucio habang lihim na sinisilip ang ama. Ano na naman kayang inililista ni Itay sa notebook niya? Matigdan ko nga mamaya. Lucio, bilis-bilisan mo naman kumuha ng inumin. Natatakam na ako rito sa tinapay eh. Ano ba bang sinisilip mo riyan? Napasenya si Lucio kay Piccolo na huwag maingay. Sige na, kahit mauna ka nang kumagat niya sa tinapay. Sandali at bibilisan ko na. Parang kinakamot ko lang sandali ang likod ko sa dingding eh. Sobrang atat ka naman. Itinuloy na ni Lucio ang pagpunta sa kusina. Nang nandoon na siya, walang ano-ano ay biglang gumuhit ang matalim na kidlat sa labas ng kanilang bahay na sinundan ng malakas na dagundong ng kulog. Ilang saglit pa ay bumuhos naman ang malakas na ulan. Anak nang, kagulat naman yung kulog at kidlat na yun. Pabigla-bigla na lang ah. Ha? Teka, ano yung nasa banggiran? Butiki ba yun? Bakit parang ang laki naman yata? Ang tinutukoy ni Lucio na parang estatwa lang na nakakapit sa dingding ng banggiran ay isang kakaibang tuko. Kulay green ang kulay nito na may ilang batik na kulay brown. Napansin din ni Lucio na may dalawa itong buntot. Aha! Hindi pala yung butiki. Baka isang tuko. Teka, tama, tuko nga. Pero bakit parang kakaibang kulay niya? Saka bakit narito sa bahay? Maulan naman ngayon. Dapat ay nagtatago ang mga tuko ngayon dahil malamig na ang panahon. Habang nagsasali ng tubig sa pitsil sa dalawang baso, ay nakamata pa rin si Lucio sa tuko. Medyo nakaramdam siya ng kilabot nang mapansin niyang nakamata lang din sa kanya ang tuko. Nang bigla itong malakas na tumunog, ay halos mapakislot siya. Agad niyang binitiwan ang hawak na pitsil at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kanyang ama na noon ay sakto namang papalabas na ng kwarto. Oh, Lucio! Ano nangyari at parang namumutla ka? Sa banyo po kasi tay, may nakita po akong isang malaki at kakaibang tuko. Hindi niyo po ba narinig yung malakas niyang tunog? Tuko ba ika mo, anak? Opo, nandun po siya sa may baggiran. Nakakatakot po. Kasi tinitignan po niya ako tapos bigla pong humuni ng malakas. Ano ka mo? Humuni talaga ng malakas. Abay, wala naman akong narinig ah. Malakas na kulog ang narinig ko at ang malakas na pagbuhos ng ulan. Nako, baka hindi tuko nakita mo, anak. Hindi naglalabasan ang mga tuko kapag umuulan. Baka masamang elementong nakita mo, sandali nga. Doon ka na muna sa kapatid mo at titignan ko ang sinasabi mo. Agad na pinuntahan ni Mang Conrad ang banggiran at hinanap ang tuko. Ngunit kahit saan sulok ay wala siyang nakita. Malalim siyang napaisip pagkatapos. Wala naman tuko rito ah. Saka imposibleng tuko talaga nakita ni Lucio. Teka pala. Sandaling nakiramdam sa paligid si Mang Conrad. Lumapit pa siya lalo at napapapikit ng mariin habang sinasalat ang bawat parte ng banggiran. Wala naman akong negatibong enerhiyang nararamdaman. Hindi kaya... mapuntahan ko nga si Katemyong bukas. Itatanong ko tungkol rito. Natatandaan kong minsan ay may nabanggit siya sa akin na kapag biglang nagsungit ang panahon,
ay may mangyayari daw na kakaiba sa kalikasan. Baka may kinalaman dito ang nakita raw ni Lucio na tuko. Samantala, sa kinaroroon ng salas ni Lucio at Piccolo, ay nabulabog ang kambal nang mapansin nilang nakakapit malapit sa bintana ang tukong siya ring nakita ni Lucio sa banggirahan. Hala, lumapit dito ang tukong nakita ko sa banggirahan kanina. Nakikita mo ba ang nakikita ko, Piccolo? Saan ba ang sinasabi mong tuko? Wala naman ah. Ayun o! Ayun! Sa may bintana. Nakakatakot, Piccolo. Nakatitig na naman sa akin. Pati ikaw tinitignan din. Ay, putik na yan. Nakakatakot naman. Ang laki. Pati na yung mga mata, ang laki din. Tay! Tay, halika kayo rito! May malaking tuko po rito, Tay! Ngunit pagtawag pa lamang ni Piccolo sa ama nitong si Conrad, ay mabilis nang tumakas ang tuko. Dumaan ito sa parte ng bintana na medyo naiangat pagkat hindi naisarang maigi. At habang tumatakas ito, ay humuni pa ito ng malakas. Dali-dali naman pumunta sa salas si Conrad na nag-aalala. Nasaan? Nasaan mga anak? Nasaan ang malaking tuko? Tumakas na po, Tay. Napakalaki niya po talaga. Kulay green po na may batik-batik na brown. Nakakatakot. Ang laki rin po kasi ng mga mata niya tapos tinitignan po kami ni Lucio na para pong may gustong iparating sa amin. Binalingan ni Conrad si Lucio. Yun din ba nakita mo kanina sa banggirahan, Lucio? Opo, Tay. Yun din po yun eh. Nagulat nga po ako nang biglang dito ko naman po nakita. Hindi po kaya masamang elemento po yun, Tay? Teka, nakita niyo ba kung saan dumaan at tumakas ang tuko? Itinuro ni Piccolo ang bintanang nakabukas. Doon po, Tay. Sa may bintana po dumaan. Lumusot po siya doon. Hindi niyo po yata naisarang maigi. Wala ba kayo napansin sa tuko nang dumaan sa bintana? Hindi ito umusok? Nanginig o natakot kaya? Hindi naman po, Tay. Pero humuhuni po siya ng malakas habang lumulusot po sa bintana. Sa mga sagot ng kambal ay malalim na napaisip si Conrad. Malakas ang kutob kong hindi isang masamang elemento ang tukong yun, mga anak. Sabi niyo nga ay hindi naman umusok, nanginig o natakot dahil sa nakasabit na mga pangontra sa bintana. Baka nga may pinapahiwatig ang isang yun. At siya nga pala, kabilugan na pala ng buwan bukas ng gabi. Kaya kailangan natin maghanda bukas. Base sa mga nailista kong naoobserbahan ko tuwing kabilugan ng buwan, isang beses ko palang kasing nailista na kabilugan ng buwan kung lumabas ang aswang na mening. Hindi ko lang eksaktong alam kung pang-ilan ng kabilugan ng buwan. Basta ngayon, bukas ay ika-6 ng kabilugan ng buwan buwat ng una kong maglista. Baka bukas na sila lalabas. Malakas ang kutob kong pahiwatig na nga itong paglitaw ng tuko na nakita nyo. Ha? Parang nakakatakot naman po, Tay. Anong paghahanda po ang kailangan natin gawin bukas? Maghahanda tayo na maraming pangontra. Pupuntahan ko rin bukas ng maaga si Katemyong. Marami siyang alam tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang, pati na ng iba't ibang klase ng mga elemento sa paligid. Hihingi na rin ako ng payo tungkol sa mga dapat nating gawin para hindi tayo salakayin ng kahit na anong alagad ng dilim. Sasama po ako sa inyo bukas, Tay. Aba, ako rin po isasama po sa inyo. Hindi pwedeng maiwan po akong mag-isa rito sa bahay. Hindi kayo pwedeng sumaman dalawa. Kailangan matira rito sa bahay ang isa sa inyo bukas. Abay, wala magbabantay dito sa bahay natin. Sandaling nag-isip si Lucio. Palipat-lipat ang tingin niya sa kanyang tatay at kay Piccolo. Pasimple rin niyang nilingon ang banda ng kanilang silid tulugan. Ay, sige po, Tay. Si Piccolo na lang po ang isama niyo bukas. Ako na lang po magbabantay rito sa bahay. Basta iwanan niyo po ako ng mga kailangan ko habang wala kayo ah. At syempre, bilinan niyo ako ng mga dapat at hindi ko dapat gawin. Nang gabing yun, ay napagkasunduan din nila kung ano ang mga dapat nilang gawin para sa kinabukasan. Ibinilin lahat ni Mang Conrad kay Lucio ang tulad ng mga sinabi nitong kailangan. At nang sumapit nga ang kinabukasan, ay maagang umalis sina Conrad at Piccolo. Lucio anak,
Yung mga biling ko sa'yo kagabi ha. Wag ka magpapapasok ng kahit na sino rito sa bahay o kahit sa bakuran man natin. Wag mong aalisin ang mga pangontrang isinabit ko. May mga isinabit din ako at patagong inilagay sa mga bakod ng bahay natin sa bakuran. Panaka-naka mong mataan at baka may mga maalis. Palitan mo kagad kapag napansin mong may nawawala. Maging alerto ka palagi anak at obserbahan mo ang paligid. Maging wais ka ha. Opo tay, huwag niyo po akong alalahanin. Yan pong si Piccolo ang mas alalahanin niyo kasi kasama niyo po yan. At may pagkapasaway pa rin po yan. Tignan niyo oh. Binibilatan pa ako na parang ano. Bebe, kawawa naman si Lucio, may iwan mag-isa rito. Halaka, baka makita mo ulit yung malaking tuko. Hehehe. Akala mo naman matatakot mo ako. Pasalamat ka at ako nagpaiwan. Dahil kung ikaw, hindi ka naman talaga papayag kasi matatakotin at duwag ka. Duwag! Oo, tama na yan. Kaya na naman kayo magkapatid eh. Nag-iinitan na naman kayo. Walang kawawa sa inyong dalawa, isa pa. Nagsasakripisyo tayo pansamantala para makapaghanda tayo ng maayos kung sakaling maglabasa na naman at sumalakay ang mga aswang na mening dito sa atin. Kung hindi tayo makakapaghanda, mas kawawa tayong tatlo pag nagkataon. Sige na po itay, lumakad na po tayo. Huwag na po nating isipin yung kalokohan ng Piccolo na yan. Huwag po kayo mag-alala tay. Tulad po ng biling nyo, ay magpapakawais po ako habang wala po kayo. Lahat po ng itinuro nyo sa akin ay palagi ko pong ginagawa kapag mag-isa lang po ako rito sa bahay. Mabuti naman kung ganun anak. O sige, paano? Aalis na kami ng kapatid mo. Ikaw nang bahala rito sa bahay ah. Babayo, alis na kami, Lucyong tuko. Hehehe. Si Raulo! Ay hala, ano yung nasa likod mo? Naku po, may nakakapit na tuko sa likod mo, hala ka! Natakot naman si Piccolo at di mapakaling kinapakapa ang likod nito. Ano? Nasaan? Naku tay, may tukuro pong kumapit sa akin. Alisin niyo po tay. Dali, alisin niyo po baka hindi na matanggal. Pero nang mapansing wala naman pala, ay sinamaan ni Piccolo ng tingin si Lucio. Alam mo, sira ulo ka talaga eh, no? Wala naman pala. Tinatakot mo lang pala ako. Mamaya ka lang talaga. Lagot ka sa akin. Nang makaalis na ang dalawa, ay natatawa na lang sa sariling kalokohan si Lucio. Pero nang mahimasmasa naman, ay biglang may naalala. Ay, yung titignan ko nga pala sana sa baul ni tatay. Naku, kailangan ko nang makita kung ano ang dapat kong malaman habang wala si tatay. Dali-daling pinuntahan ni Lucio ang silid-tulugan nilang mag-aama. Nang bubuksan na sana niya ang baul, nakatamtaman ang laki, ay napansin niya ang kalendaryong nakasabit sa dingding. Teka nga, ano pala tong mga minamarkahan ni tatay sa kalendaryo? Matignan ko nga muna. Sa kalendaryo ay nakita ni Lucio na may mga bilog na marka ng lapis ang mga petsang kabilugan ng buwan. May ilan ding impormasyong nakalista sa gilid ng mga ito. Ito pala ang petsa kung kailan unang lumilitaw ang mga aswang na mening. Kabilugan nga ng buwan. Sa ikalawang kabilugan ng buwan hanggang ikalima ay puro nga walang aswang na lumitaw. Pero ano naman tong may mga kwadradong marka? Mga panahong nakakakita si tatay ng mga kakaibang hayop o kulisap sa paligid. Tapos ay puro mga panahong maulan pa at makulog at makidlat. Panghuli na nga rito, yung tuko. Ano kayang meron at may mga nakikita siyang kakaibang mga hayop o insekto? Sumunod namang binuksan ni Lucio ang baul. Sa loob nito ay nakita niya at binuklat ang notebook ng kanyang tatay. Nalaman niyang may kung ano-anong inililista rito ang kanyang tatay. Teka, anong mga to? Hala, may listahan para rito ng mga pangontra at mga langis. May listahan din ng iba't ibang uri ng mga aswang at ng mga masasamang elemento. Aba, meron din listahan ng mga engkantado, engkantada at mga diwata. Totoo kaya ang mga to? May isang pangalan ng engkantado sa listahan na parang umakit sa atensyon ni Lucio. Teka, ano to? Aramon? Wow,
Ang ganda naman ng pangalan ng engkantong to. Pero, bakit mga pangalan lang nandito? Puro si Katemyo ang nakakaalam sa mga pangalan to. Sana pala, ako na lang ang sumama kay tatay. Hindi sana, naitanong ko mga to kay Katemyo. Sayang. Walang ano-ano. Habang kinakausap ni Lucio ang sarili, ay bigla siyang nakarinig ng kung anong ingay sa labas ng kanilang bakuran. Dahil dito, ay dali-dali siyang dumungaw ng bintana ng kwartong kinaroroonan. Nakita niya ang isang matandang babae na napapasigaw at napapamura habang pilit na hinihila ang laylayan ng paldang nasabit sa bakod. Mabilis na pumanaog si Lucio at pinuntahan kagad ang matanda para sana ay tulungan. Nakalimutan niya na ang bilin sa kanya ng kanyang tatay. Aray ka! Aray, iho, tulungan mo naman ako! Nasabit ang palda ko, ha! Tulungan mo ako, iho! Sandali lang po. Relax lang po kayo, Lola, at huwag po kayong malikot. Tutulungan ko po kayong maalis ang palda yung dyan. Saka, ano po kasing ginagawa nyo rito? At nasabit po ang palda nyo. Ay, ewan ko ba, iho? Huwag sana! Ay, tama! Magtatalbos lang sana ako ng talbos ng ampalayang lumalagpas dito sa bakod ninyo. Pero bigla na lang ako nasabit dyan nang hindi ko namamalayan. Hindi napansin ni Lucio na wala namang hawak na kahit isang talbos ng ampalaya ang kamay ng matandang babae. Dahil abala siya sa pagtanggal sa laylayan ng palda ng matanda, ay hindi na rin niya napansin na para palang medyo umuusok ang katawan nito. Mailap din ang mata ng matanda at pasimpleng minamataan kung may iba pang tao sa paligid. Mag-isa mo lang ba yan sa bahay ninyo, iho? Opo. Ay, hindi po pala. May kasama po pala ako sa loob. Sino naman ang kasama mo? Ay, di male. Pwede bang ipagtalbos mo na rin ako, iho? Tapos, labasin mo na lang ako rito kapag tapos ka na. Magpapahinga lang akong saglit sa ilalim ng podong yon. Puntahan mo na lang ako pagkatapos mo, ha? Lola, pumasok na lang po kaya kayo rito sa bakuran namin. At dito na lang po kayo sa may puno rito magpahinga at maghintay. Ay, nako. Wag na, iho. At napagod na rin ako. Ang lagay ba paglalakarin mo pa ako ng paikot para lamang makapasok dyan. Kita mo naman, medyo nangiginig na nga ako. Siyempre matanda na ako, kaya madali ako mapagod. Ay, ganun po pala. Sige po, magtatalbos na po ako. Pupuntahan ko na lang po kayo riyan pagkatapos ko. Habang nagtatalbos si Lucio, ay lihim siyang sinamaan ng tingin ng matandang babae. Ang mga mata nito ay saglit na biglang medyo naging kulay pula. Halatang nag-iisip ito ng malalim habang nakatitig kay Lucio. May ibinubulong din ito sa sarili. Paano na ito? Paano ko malalapitan ang batang ito? Ganitong may malakas palang mga pagontrang nakapalimot sa bakura nila. Hindi ito maaari. Kailangan maunahan ko kung ano bang nabuong mutya kagabi. Nakita kong nasa banda rito gumuhit ng isang pasimpleng kidlat habang nagtatago ko sa kakahuyan. Walang dapat na makakontra sa amin. Kaya mag-isip kang maigi, Luming. Isipin mo kung ano ang iyong gagawin. Pag-angat ng ulo ni Lucio, ay saglit niyang sinilyapan ang kinaroroonan ng matandang babae. Pero sukat noon, ay nagbagong bigla ang aura nito at matamis na nginitian at kinawayan pa ang batang si Lucio. Lola, sandali na lang po Malapit na po ako matapos sa pagtatalbos. Tama na po ba ito? Dadagdagan ko pa. Sige, dagdagan mo pa ng kaunti, iho. Tapos ay ibigay mo na sa akin dito. Ay, sobrang pagod pa rin ako. Tuloy magkwentuhan muna tayo rito. Marami akong alam na mga kwentong kamamalaghan. Nanlaki ang mga mata ni Lucio sa tuwa nang marinig ang sinabi ng matanda. Talaga po? Naku, mahilig po ako sa mga kwentong kababalagan. Sa kapatid na rin po pala sa mga kwentong katatakutan. Sige,
Dalian mo dyan, Apong! Kung kekwentuhan kitang katatakutan lang, marami akong alam na totoong mga pangyayari. Abay sinasabi ko sa'yo, mawiwili ka sa mga kwento ko! At binilisan na nga ni Lucio ang pagtatalbos hanggang sa bigla siyang napahinto at ipinilig-pilig ang ulo. Kaya pala ay parang may naririnig siyang kung anong huni sa tapat mismo ng kanyang tenga. Buga nito ay nalilito siyang nagpalinga-linga sa paligid habang mahinang bumubulong sa sarili. Ha? Teka, bakit parang may naririnig akong huni ng tuko? Wala naman tuko sa paligid ah. Hindi kaya naaalala ko lang yung tunog ng tuko kagabi? Walang ano-ano ay napadako ang tingin ni Lucio sa bintana ng kanilang kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang nakatanghod mula roon ang tukong nakita nila kagabi. Ang ulo nito ay gumagalaw-galaw na parabang sumisenyas na pumasok siyang madali sa loob ng kanilang bahay. Ha? Yung tuko kagabi? Bakit parang tinatawag niya ako? Anong meron? Saglit na nilingon ni Lucio ang matandang babae sa ilalim ng puno sa labas ng kanilang bakuran. Pagkaraan ay binalikan naman niya ng tingin ang tuko. Naglaban pa sa isip niya ang parehong excitement kung makikipagkwentuhan ba siya sa matanda o kung lalapitan niya ang tuko para malaman kung ano ang posibleng dahilan at tinatawag siya nito. Hanggang sa napansin na lamang ni Lucio na kusang humahakbang ang kanyang mga paa at ang direksyong gustong tahakin ng mga ito ay papunta sa loob ng kanilang bahay. Alala, ano to? Ano to nangyayari sa akin? Bakit kusang humaakbang ang mga paa ko? Narinig pa ni Lucio ang pasigaw na tinig ng matandang babae. Gusto sana niyang lingunin ito, pero para namang biglang nanigas ang kanyang leeg at pinipigilan siya. Hay, iha! Halika na! Ibigay mo na sa akin ang talbos at magkwentuhan na tayo rito. Saan ka mapupunta? Hay, iha! Pumarili ka na! Tuluyang nakapasok na si Lucio sa kanilang bahay hanggang sa makarating siya sa kanilang kwarto. Naiwan ang matandang babae sa labas na nagpupuyos sa galit. Ano nang nangyari sa batang yon? Aba, mukhang matalino pa yata ang isang yun ah. Pwes, humanda ka mamayang gabi. Humanda ang buong baryong ito. Mamayang pagsapit ng dilim ay hindi mo na ako matatakasang bata ka. Nararamdaman kong ikaw ang pinipili ng mutyag na mo. Pero gamit ang katusuhan ko, ay kaya ko kayong talunin. Bago tuluyang umalis ang matanda, ay sandali pa itong malalim na nag-isip habang palingalinga sa paligid. Aha! May naiisip ako. Tama! Kailangan ko maghagis ng ilang itim na bato rito. Baka sakaling may makapulot na kapamilya ng batang yon. Sa pamamagitan niya, ay mapapasok ko rin ang bakurang ito. Matapos makapaghagis ng ilang itim na bato, malapit sa tarangkahan ng bakod ni Lucio, ay nagmamadali ng umalis ang matanda. Samantala, sa loob ng bahay, sa kanilang kwarto, ay kaharap na ni Lucio ang malaking tuko na dalawa ang buntot. Kumikislap ang mga mata nito habang nakatitig kay Lucio at parang nakikipagkomunikasyon ito sa kanya sa pamamagitan lang ng pakikipagtitigan. Ng pagkakataong yun, ay para namang naiintindihan ni Lucio ang ibig mangyari ng tuko. Ilang saglit pa, ay biglang pinutol ng tuko ang isang buntot nito at sinenyasan si Lucio na kunin ito. Agad namang sumunod si Lucio at pagkahawak niya sa buntot, ay biglang parang nakarinig siya ng mataginting na boses na parabang nagmumula mismo sa buntot. Tinig yon ng isang engkantado. Magmadali ka, Lucio. Balutin mo agad ang buntot ng malinis na telang purong kulay puti.
at dasalan mo ng 7 ulit ng orasyong ituturo ko sa iyo. Ngayon mo mismo isagawa habang maaga pa. Mahirap nang maunahan tayo ng puwersa ng dilim, pagsapit ng takip siling. Napapaatras si Lucio dahil sa pagkabigla sa tinig na yun. Noon lang siya nakarinig ng ganong mataginting na tinig. Ha? Teka po. Sino po kayo at ano po ba kayo? Saka, bakit hindi ko po kayo nakikita? Ako ay engkantado ng kagubatan. Ako ang may alaga ng tuong nasa harap mo ngayon. Ang pangalan ko ay Aramon. Nanlaki ang mga mata ni Lucio roon sa sinabi ng tinig. Ano? Aramon? Kayo po ba mismo yung engkantadong nasa listahan ni tatay sa kanyang notebook? Oo, Lucio. Ako nga. Huwag kang matakot sa akin, sapagkat hindi ako masamang engkantado. Nagpaparamdam ako sa iyo pagkat ikaw ang napili ng aking tuko na nagtataglay ng kinakailangang katangian para sa isang pantanging papel. Ha? Ano po? Anong papel? Ikaw ang magiging tagapagdala ng mutya ng aking tuko. Ikaw lang ang kakalaban laban sa puwersa ng mga aswang na menin na maglalabasan mamayang pagsikat ng kabilugan ng buwan. Mamaya ay ang ika-6 na kabilugan ng buwan. Kung hindi mo alam, ay tuwing ika-6 na kabilugan ng buwan, naglalabasan ng mga menin para kumain at uminom ng dugo at mga laman loob ng tao. Magpapakabusog sila sa loob ng isang gabi bago muling matulog sa loob naman ng 5 kabilugan ng buwan. Pero bakit po ako? Napakabata ko pa po eh. Saka hindi pa po ako nakakakita ng aswang na mening. Wala po akong alam tungkol sa kanila. Ikaw ang napili dahil nagtataglay ka ng malinis na hangaring kaakit-akit sa puwersa ng liwanag. Isa pa ay sariwa ang taglay mong lakas at talino na lalong magpapalakas sa kapangyarihang taglay niyang hawak mong mutya. Kaya sige na, gawin mo na ang inuutos ko sa'yo. Teka po. Bakit hindi na lang kayo ang makipaglaban sa mga aswang na menin? Bakit kailangan pa po ako ang piliin nyo? Dahil ako ay isang uri ng engkantadong walang pisikal na anyo. Isa lamang akong sugo ng kalikasan. At dahil sa anyo kong ito, ay hindi ako kailanman kayang harapin at kalabanin ng kahit na anong uri ng aswang o elemento ng dilim. Malalakas po ba ang mga aswang na mening? Saka, hindi po ba ay parang mga anino lang po sila na tumatagos po sa mga bagay? Oo, para lang silang mga anino sa sobrang itim ng kanilang kulay. Pero may pisikal pa rin silang anyo. Nakakatagos lang sila sa mga bagay kapag dumaan sila sa bandang anino ng mga ito. Saka, paano ko po ba sila matatalo? Sa pamamagitan niyang mutyang hawak mo. Huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang taglay niyan at kung paano at kung kailan pagaganahin. Kaya sige na, balutin mo na yung buntot ng malinis na telang puti at dasalan mo na ng orasyong ilalagay ko riyan sa isip mo. Bilisan mo na pakiusap bago pa makabalik dito ang itay mo at ang kapatid mo. Isa pa, ay nararamdaman kong may aali-aligid na malakas na negatibong enerhiya. Hindi ko alam kung anong enerhiya yun, pero malakas ang kutob kong kakontra ko yun. Yun din ang dahilan kung bakit kinontrol kita sa pamamagitan ng alaga kong tuko. Nang oras na yun, ay bigla na lamang naramdaman ni Lucio na parang may kung anong pumapasok sa kanyang isip. Nagmistulang para siyang may kinakabisang kung ano. Hala, bakit para pong may kung anong pumapasok sa isip ko? Yan ang orasyong kailangan mong sambitin ng 7 ulit, Lucio. Balutin mo na ng puting tela yung buntot ng aking tuko at iipit mo sa iyong unan. Sa kamatahimik na dasalan. Simulan mo na. Babantayan ka ng aking tuko habang nakapikit ka ng mariin. Kahit anong mangyari ay tulong mo lang nang walang patid hanggang matapos ang 7 beses na orasyon. Isinagawa na nga ni Lucio ang iniuutos sa kanya ni Aramon. Una ay binalot niya ang buntot ng tuko ng puting damit na kinuha niya sa kanilang aparador. Sumunod ay kinuha niya ang kanyang unan. Inilapag niya ito sa gitnang bahagi
ng malapad na katre. Iniipit niya sa ilalim nito ang nakabalot na buntot. Pagkaraan ay mariin siyang pumikit at tahimik na sinambit ang orasyong nasa kanyang isip. Habang nag-oorasyon si Lucio, ay unti-unting nanginginig ang kanyang unan. Kasabay naman ito ay nararamdaman yun ni Aling Luming. Noon ay papasok na ito sa kakahuyang parte ng kanilang baryo. Bigla itong natigilan at nagkulay pula na naman ang nanlalalim na mga mata. Nararamdaman kong may nagpapagana ng isang mutya. Pwes, kailangan ko na rin ihanda mga dapat ihanda. Ang lagay ba'y magpapahuli ako? Hindi maaari. Nagmamadaling kumilos ang matanda papaloob sa kakahuyan. Nang makarating naman ito sa pinakamasukal na parte, sa bandang may isang mataas at matandang puno ng balete, ay pumikit din ito ng mariin at sumambit din ng isang orasyong parang nasa wikang Latin. Noon din ay biglang may kung ano-anong nakakatakot na mga ungol, singasing at atungal ang nagmumula sa puno ng balete. Para bang maraming nilalang ang nasa loob nito at gustong-gusto nang maglabasan. Matapos ang orasyon ay may ibinulong pa si Aling Luming sa puno. Humanda kayong mga aswang kayo. Ang unang-unang pupuntiryahin natin, babayang pagsikat ng kabilugan ng buwan, ay ang bahay ng batang pinuntahan ko kanina. Babarkahan ko ang daan patungo sa kanila. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nasisira ang bagong buong mutya o hanggat maihiwalay ninyo ito sa may tanga nito. Magpapakalat din ako ng mga itim kong usok at mas marami pang mga itim kong bato sa buong baryo. Sisiguraduhin kong marami ang masasapian ng enerhiya ko at magagamit ko laban sa may tanga ng mutya. At oo nga pala, dadamihan ko rin ang mga itim na usok para tumabig sa liwanag ng bilog na buwan. Nang sa ganon, ay mas lalong hindi kayo mapansin. Tingnan lang natin kung magtatagumpay pa ang puwersa ng liwanag. Samantala, bandang 3:00 ng hapon ay pauwi na ang mag-amang Conrad at Piccolo. Habang sa daan ay nagmamadali ang dalawa. Nasa dulong baryo pa kasi sila nagbubuhat kung saan naroroon ang bahay ni Nakatemyong. Ang bahay naman nila ay nasa kabilang dulo pa ng baryo. Bilisan natin maglakad, Piccolo. Kinakabahan ako para sa kapatid mo dahil sa mga sinabi sa atin ni Katemyong. Totoo po ba yun, Tay? Na nararamdaman po ni Katemyong na may nangyayaring kung ano ngayon kay Lucio sa bahay? Saka ano po yung malakas na negatibong puwersang umaaligid daw po ngayon sa baryo? Yun nga nakakatakot, anak eh. Hindi pa natin alam kung anong puwersang yun na tinutukoy ni Katemyong. Mahirap na. Baka masaniban ito ang kapatid mo. Posible raw na paunang singaw yun ng puwersa ng masasamang mga elemento o kaya ng mga aswang. Narinig mo rin ang sinabi niya kanina, hindi ba? May nabuo rin palang mutya kagabi, kaya bigla na lang kumulog at kumidlat ng malakas at bumuhos ang malakas ding ulan. Posible rin daw na yung nakita niyong tuko kagabi ay alaga naman ng engkantadong si Aramon. Natunugan din daw kasi ni Katemyong na aktibo na naman ang espiritu nito. Hala, dapat po pala makita natin ulit ang tuko na yun, Tay. Kung nalaman lang natin kagad ang tungkol doon, sana pala hinuli na natin yung kagabi pa. Sayang naman. Hayaan mo, anak. Baka sakali magpakita ulit sa atin yun mamayang gabi. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat ng mga sinabi ni Katemyong para makuha ang mutyang gusto nitong ibigay. Di ba po, Tay? Hindi naman daw po yun basta-basta lang makukuha. Ibibigay lang daw po nito ang mutya sa taong napili nito. Sa tingin niyo po ba ay may napili po sa atin tatlo ni Lucio? Baka si Lucio napili, anak. Siya at ikaw lang naman ang natitigan kagabi ng tukong yun, hindi ba? Pero si Lucio ang mas naunang nakakita nun. Naku, bilisan pa natin. Sabi rin pala ni Katemyong, oras na may makakuha ng mutya, ang sino mang nakakuha nito ay magiging lapitin ng puwersa ng kadiliman. Baka may mangyaring masama sa kapatid mo. Hindi ako makakapayag. Nang makarating naman ang dalawa sa kanilang bahay,
Nang papasok na sana sila sa tarangkahan ng kanilang bakod, ay biglang natigilan si Piccolo. Kaya pala ay may nahagip ang kanyang mga mata na parang biglang kuminang sa damuhan sa bandang gilid ng tarangkahang kawayan. Mabilis nang nagpatiuna si Conrad papasok sa bakuran. Hindi na nito napansin ang pagtigil ni Piccolo. Nakatalikod lang itong nagbibilin sa anak. Yan tarangkahan, anak. Isarado mo kagad, ah. Ilak mong maigi, bilisan mo, at pumasok na tayo sa loob. Hindi naman na ganong narinig ni Piccolo ang bilin ng ama. Nakuha ang pansin niya ng makintab na batong itim na nakita. Teka, kumikintab-kintab na itim na bato to ah. Namimilog ang mga matang pinulot yun ni Piccolo at pinakatitigang maigi. Aba, anong klaseng bato-bato? Bilog na bilog at napakakinis pa. Tapos parang napakabigat naman ito samantalang maliit lang naman to. Ano kaya to? Ah, baka ito na yung mutyang nabuo kagabi. Baka galing mismo to sa tukong nakita namin ni Lucio. Aba, mukhang ako pa yata ang napili ng tuko. Ayos to. Pero teka, maibulsa nga muna ito. Itatago ko muna at hindi ko rin muna sasabihin kay tatay. So surpresahin ko sila. Ngunit ng puntong yun ay walang kamalay-malay si Piccolo na may manipis na itim na usok palang parang sinusundan siya sa kanyang likuran. Unti-unting pumapasok ito sa kanyang katawan. Sa di kalayuan pala, sa likod ng isang puno ay nagkukubling nagmamasid si Aling Luming. Nakakaloko ang namumutawing ngisi sa kulubot nitong mga labi. Sa wakas, tagumpay ang plano ko. Susubukin ko kontrolin kagad ng batang yon. Kailangan makontra ko ang paggana ng mutya. Kaya humanda kayo. Ngunit medyo natigilan ang matanda nang may mapansin. Teka, namabalik ba talaba ko? Yun din yata yung batang pinagtalbos ko kanina at hindi na ako binalikan. Saka bakit parang iba na ang pakiramdam ko sa kanya? Bakit hindi ko na nararamdamang siya ang parang napili ng mutya? Aha! Baka nakontra ng batong itim ko. Ayos kung ganon. Pero kung sakali mga kontrahin na naman ang mutya ay kailangan ko ng paganahin kagad ng batong itim ko sa batang iyon. Kumilos ka kagad, Luming. Hindi ka dapat magpakampante. Nang oras mismong yun ay pinagana na nga ng matandang babae ang batong itim nito. Bumulong ito ng maigsing orasyon sa wikang sinaunang Latin. Bilang resulta, si Piccolo noon, nakakapasok lang sa kanilang bakuran at kakasara ng tarangkahan, ay biglang napatayo ng tuwid at nakaramdam ng kakaiba sa sarili. Ha? Teka, ano to nararamdaman ko sa sarili ko? Bakit parang may kung anong bumubulong sa akin? May ibang tao ba sa paligid? Wala naman ah. Malabo namang si Itay yun. Samantalang nasa loob naman siya ng bahay. Saka, ano to? Nahihilo ko ah. Nako, kailangan ko ng bilisang makapasok sa bahay. Biglang iba na ang pakiramdam ko. At para na rin akong giniginaw. Delikado na to. Habang papasok ng kanilang bahay, ay hindi na natiis ni Piccolo na tawagin ang kanyang tatay. Tay! Tay, tulong! Tay, Lucio! Tulungan niyo ako! Agad-agad namang tinakbo ni na Conrad at Lucio si Piccolo nang marinig ng mga ito ang sigaw ng huli. Ano nangyayari sa'yo, anak? Bakit namumutla ka ng ganyan? Hindi ko po alam, Tay, kung ano po nangyayari sa akin. Bigla na lang po akong nahilo at... parang nasusuka ako, Tay. Tapos po lalo po ako nangihina. Sa pagkakataranta, ay dali-daling binuhat ni Conrad ang anak at mabilis na pinahiga sa katre sa kanilang kwarto. Sa uran ni Lucio, naihiga si Piccolo. Nang puntong yun, ay biglang natigilan si Lucio nang may ibinulong sa kanya si Aramon. Tahimik lang siyang nakinig. Siyempre, ay siya lang ang nakakarinig ng tinig ni Aramon.
May kung ano negatibong puwersang pumasok sa kapatid mo, Lucio. Mabuti na lamang at sa unan mo siya na ipaunan ngayon. May naisip akong gawin, pero sa ngayon ay makabubuting huwag ko na munang sabihin sa'yo. Isa mo na itong mahigpit na lihim. May tanong si Lucio tungkol doon, pero sa isip lang niya binanggit. Kung ganun po, ano po ang dapat namin gawin para kay Piccolo? Hindi po ba siya mapapahamak dahil sa sinabi niyong negatibong puwersa na pumapasok sa kanya? At paano po namin yun maaalis ni Itay? Ako na ang bahalang kumontrol sa masamang enerhiya na nasa kanya, Lucio. Pansamantalang hayaan muna natin sa kanya ang enerhiyang yon. Posibleng pakana lang ito. Aalamin natin kung ano ang pakana at gagamitin natin laban sa anumang puwersang makakalaban natin. Basta sundin mo lang ang mga inuutos ko sa'yo para hindi ganong mapaano kapatid mo. Sa ngayon, Lucio, hayaan muna natin siyang nakahiga sa unan mo. Huwag mo muna siyang hahayaang bumangon hanggang sa pagsapit ng gabi. Sabihan mo ang tatay mo. Matapos mismong ibulong ang mga yon ni Aramon kay Lucio, ay saka naman siya napansin ng kanyang itay habang nakamata lang sa nakahigang si Piccolo. O Lucio, bakit minamataan mo ang kapatid mo na parang wala ka sa sarili mo? Ikaw rin ba'y may nararamdamang hindi maganda? Saka siya nga pala anak, kaninang wala kami rito ni Piccolo, wala bang kakaibang nangyari sa'yo rito? Wala ka bang napansing kakaiba sa paligid? Wala bang pumunta ritong tao o naligaw man lang dito na kahit na anong hayop, insekto o kahit na anong bagay? Biglang naisip ni Lucio ang matandang babae kanina na nasabit ang palda sa kanilang bakuran. Ganun pa man ay pinili na lang niyang wag sabihin. Sa halip, ang isinagot niya. Wala naman po, Itay. Wala pong nangyari ditong kakaiba. Bakit po ba? Sigurado ka ba, anak? Yung tuko na nakita niyo kagabi, hindi ba ulit nagpakita sa'yo kanina? Wala po kayong dapat alalahanin sa akin, Tay. Ito pong si Piccolo ang mas dapat nating alalahanin ngayon. Saka parang alam ko po kung ano po ang nangyayari sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin na alam mo nangyayari sa kapatid mo? Nakalimutan niyo na po ba, Tay? Siyempre po, magkakambal po kami. Kung ano man po ang nangyayari sa kanya o nararamdaman niya ay parang nararamdaman ko na rin po. Oo nga pala, anak. Bakit nga ba nakalimutan ko yun? O siya, ano ba kasi sa tingin mo nangyayari sa kapatid mo? Sasagot na sana si Lucio, pero bigla siyang binulungan ni Aramon at inutusan siyang hilahin ang ama sa isang sulok na hindi maririnig ni Piccolo ang kanyang isasagot. Teka po, Tay. Sa bandaron po muna tayo. Pero wag po sana kayo mabibigla sa sasabihin ko, Saka, wag niyo po munang sasabihin kay Piccolo dahil po sa kalagayan niya. O sige. Pero ano ba kasi anak ang nangyayari sa kapatid mo? Napasukan po siya ng masamang enerhiya, Tay. Yun po ang nararamdaman ko. Ha? Masamang enerhiya? Nako, baka yun na yun nabanggit sa akin ni Katemyong na may umaaligid daw ngayong masamang espiritu sa baryo. Pero bakit ang kapatid mo pang napasukan? Saka paano nangyari yun? Magkasama naman kami kaninang umuwi. Nako, kailangan may gawin tayo kagad anak sa kapatid mo. Huwag niyo na po munang alalahanin masyado si Piccolo, Tay. Ganito lang po ang gawin natin. Hanggat pwede po, ay huwag muna natin siyang hahayaang bumangon hanggat sa sumapit ang gabi. Maglabas din po kayo, Tay, ng mga pangontra at ipalibot po natin sa katre para hindi po magtangkang lumapit sa kanya ang kahit anong elemento po sa paligid. Malakas po ang kutob ko na kusa pong mawawala ang epekto ng masamang enerhiya sa kanya kung makukulong siya ng mga pangontra. Ganun ba? Pero teka, saan mo naman nalaman ang mga yan, anak? Bakit parang ang dami-dami mong alam? Nabasa ko po sa notebook niyo, Tay. Pasensya na po, Pero binuksan ko po kanina ang baul niyo. Kaya nalaman ko po mga dapat gawin. Yun ba? Ayos lang yun, anak. Hindi ko rin naman intensyong ilihim sa inyo ang mga nililista ko sa notebook ko sa baul. Ituturo ko rin talaga sa inyo ang lahat na nakasulat doon kapag nakasiguro na ako kung ano o paano lumilitaw ang mga aswang na mening. O siya, susundin ko mga sinabi mo, anak, Total, nararamdaman mo naman ang kambal mo. Basta kung sa tingin mo ay palala ang kalagayan ng kapatid mo, sabihin mo kagad sa akin, Gusto ko nga sanang balikan at papuntahin dito si Katemyong para ipatingin si Piccolo.
Pero hindi ko naman kayo pwedeng iwanan na kayong dalawa lang. Ayon kasi kay Katemyong, ay dapat daw kitang bantayan ngayong pagsapit ng gabi at pagsikat ng kabilugan ng buwan. Sabi pa niya kasi, ay may nangyari daw sa iyo habang wala kami. Wala ka ba talagang inililihim sa akin, anak? Saglit na natigilan si Lucio at pinag-isipan kung ano ang dapat isagot sa kanyang ama. Hanggang sa bigla niyang naisipang isagot ang isinagot din sa kanya kanina ni Aramon. Ang totoo po niyan, Tay, ay may nangyari po sa akin kanina. Pero pwede po bang sa akin na lang po muna yun, Tay? Iniisip mo ba dahil sa masamang enerhiyang nakapasok sa kapatid mo, kaya ayaw mo munang ipagsabi? Kung ganun ay naiintindihan kita, anak. Pero, pwede naman sigurong atin dalawa lang muna. Sobrang nag-aalala lang kasi talaga ako para sa iyo, anak. Sa kakabilin-bilinan pa naman sa akin ni Katemyong nabantayan daw kitang maigi ngayong gabi. Paano naman kita mababantayang maigi kung hindi naman sapat ang nalalaman ko? Napatango-tango roon si Lucio. Bandang huli ay inamin na rin niya ang lahat ng nangyari, pati na ang tungkol sa mutya ng buntot ng tuko. Wag na wag po ninyong ipagsasabi kay Piccolo, Tay, ah. Nakita ko po ulit kanina yung tuko. Tapos ay nakausap ko pong engkantadong si Aramon na may alaga po sa tuko. Binigyan niya po ako, Tay, ng mutya ng buntot ng tuko. Itinago ko po sa ilalim ng unang ko na inuunanan po ngayon ni Piccolo. Saka alam niyo po ba, Tay? Natatakot po ako dahil po sa mutya. Palagay po ba ninyo ay kakayanin ko po maging tagapagdala nito? Saka, hindi pa po ako nakakakita ng aswang eh. Baka malapa lang po ako. Biglang napayakap ng maigpit si Lucio sa ama niyang si Conrad. Napakabata ko pa po, Tay, tapos ganito po ang mangyayari kaagad sa akin. Ano po magiging laban ko sa mga aswang? Naiintindihan kita, anak. Siyempre wala ka pa kasing gaanong karanasan. Pero kasi, ang maging isang tagapagdala ng mutya ay isang papel na sa mga karapat dapat lang napupunta. Ikaw ang napili. Ibig sabihin nun ay may sapat kang kakayahan at talino para lumaban sa mga aswang. Hindi totoong natatakot ka, anak. Yan ay dahil lang sa hindi mo pa alam kung paano ang dapat mong gawin kung sakaling mapaharap ka na sa mga aswang. Hindi po, Tay. Natatakot po talaga ako. Ano po kaya kung kayo na lang po umawak ng buntot ng tuko? Kayo na lang po lumaban, Tay. Mas matanda naman po kayo sa akin eh. Mas kayang-kaya niyo po ang aswang kaysa sa akin. Hindi, anak. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan at sa kapangyarihan ding taglay ng mutya mo. Isa pa, ay nakakausap mo naman sabi mo ang engkantadong si Aramon, hindi ba? Siguradong gagabayan ka niya. Saka nandito lang din ako para alalayan ka palagi, anak. Basta po, Tay. Kapag nakakatakot po masyado ang mga aswang na mening, baka pabayaan ko na lang po mutya. Baka ipasa ko na lang din po kay Piccolo. Baka siya po ang mas karapat dapat. Biglang natigilan ang mag-ama nang marinig nilang malakas na umungol si Piccolo. Sabay pa silang napatakbo palapit dito. Nadatnan nilang nakaidlip pala ito at kasalukuyang binabangungot. May kung ano itong sinasambit. Lucio! Lucio, tulungan mo ako, Lucio! May nakikita ko isang matandang babae na mapupula ang mga mata. Isa siyang aswang na kulay itim. Nakakatakot siya. Nang puntong yun ay may ibinulong si Aramon kay Lucio. Sa bulsa ni Piccolo, Lucio, kuhanin mong isang batong itim na itinatago niya. Bilisan mo, bago pa siya tuluyang makontrol ng nakikita niya matandang babae sa kanyang panaginip. Yun ay isang aswang na mening, ang mismong reyna pala ng mga mening. Una ay nag-aalinlangan pa si Lucio kung susundin ang sinabi ng engkantadong si Aramon. Bigla kasi siyang pinasok ng takot nang mapag-alaman niyang may reyna pa pala ang mga aswang na mening. Parang ayaw din niyang kuwanin ang batong itim sa takot na baka siya naman ang mapasukan ng masamang espiritu. Ngunit dahil sa pag-aalinlangan niya, ay bigla naman kusang kumilos ang kanyang mga kamay. Nagmistula na naman siyang parang robot na sunod-sunuran. Hindi! Wag! Ayoko! Ayokong kunin ang batong itim! Nagulat siyempre ang ama niyang si Conrad sa biglang pagsigaw na yun ni Lucio.
Pero nang biglang maisip na baka kinakausap lang ang anak ng engkantadong si Aramon na nasabi nito kanina, ay napatangu-tangu na lang siya. Isipin mo mga mangyayari sa kapatid mo, Lucio. Kung hindi mo kagad kukunin ang bato, tuluyan siyang masasapian ng espiritu ng reyna ng mga Mening. At kapag nangyari yun, ay magiging isa na rin siyang aswang na Mening. Gusto mo bang mangyari yun sa kanya, ha, Lucio? Posible rin pati ikaw ay maapektuhan dahil kakambal ka niya. Dahil naman sa napag-alamang yun, ay kagad nagbago ang isip ni Lucio. Siya pa mismo ang nagmamadaling kuwanin ang itim na bato. Hindi pwedeng maging aswang na Mening ang kapatid ko. Hindi ako makakapayag. Hindi maaari yun. Pagkakuha ni Lucio ng batong itim, ay kagad siyang nakaramdam ng kakaiba. Isang mabigat at sobrang lamig na enerhiya. Bigla rin siyang nakarinig ng bumubulong na tinig ng isang matandang babae. Nagulat pa siya nang makilala ang tinig na yon. Kumusta, bata? Ako ang matandang babaeng nakausap mo kanina. Isa akong engkantada. Kahit kinalikuran mo ko kanina, ay ikaw pa rin ang napili ko. Ang hawak mong batong itim ngayon ay isang uri ng mutya. Regalo ko yan sa'yo. Gagawin kitang makapangyarihan. Bigla namang sumingit ang bulong ni Aramon sa kabilang tenga ni Lucio. May iniutos sa kanya ang engkantado na dapat gawin upang hindi tuluyang makontrol ng batong itim ng matanda. Dahil nasa kanya naman na raw ang batong itim, ay pwede na raw kuwanin ni Lucio ang mutya sa ilalim ng kanyang unan na hinihigaan ngayon ni Piccolo. Pagkakuha niya nito, na noon ay naging isa na palang makintab na bato na kulay berde, naguhit-guhit ang puti, ay mahigpit niya itong hinawakan sa kanan niyang kamay, habang hawak naman ang batong itim sa kaliwa. Pinausal siya ni Aramon ng isang orasyon ng pagpapagana sa katawan niya ng kapangyarihan ng mutya. Matapos mabigkas ang orasyon, pagdilat ni Lucio ng kanyang mga mata, ay nagulat pa si Conrad. Paano ay saglit na naging berde ang kulay ng kanyang mga mata, ngunit kagad din bumalik sa dati. Yung pala ay hudyat na gumagana na nga sa katawan at isip ni Lucio, ang mutya. Kapag tulad ng utos ni Aramon, ay isinuksok ni Lucio ang kanyang batong mutya sa bulsa ni Piccolo na noon ay hindi na binabangungot pero hindi pa rin nagigising. Nagising lang ito pagkasuksok ni Lucio sa bulsa nito ng batong mutya. Pero nang puntong yun ay biglang naguluhan si Conrad pagkakita sa mga mukha ng kanyang kambal na mga anak. Bigla siyang nalito, kaya naman ay sinamantala yun ni Lucio na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Samantala, pagsapit naman ng gabi ay sumikat na ang kabilugan ng buwan. Dito na nagsimulang maglabasan ang mga aswang na Mening. Wala pang 3 minuto, pagkasikat ng bilog na buwan, ay umalingaw-ngaw na kagad sa buong baryo ang takot na hiyawan ng mga tao. Dahil dito ay nataranta na rin sina Conrad, Piccolo at Lucio. Anak nang, mukhang naglalabasan na ang mga aswang na Mening, mga anak. Kailangan maghanda tayo. Sandali lang, at magsasabit pa ako ng marami mga pangontra sa mga bintana, pintuan, at pati na rin sa mga dingding ng bahay natin. Ikaw naman, Piccolo, huwag ka na munang babangon. Diyan ka lang sa higaan. Pero ayos na po ako, Tay. Pakiramdam ko nga po ay parang kakaiba ang sigla ko at parang kailangan ko rin pong kumilos. Humanda ka, Piccolo. Ikaw rin ay kasama kong may papel sa laban sa mga aswang na Mening. May naririnig ka bang bulong ng isang engkantado? Basta pakinggan mo lang at sundin ang kahit na anong iutos niya sa'yo, ha. Huwag kang padalos-dalos at basta na lang magdidesisyon sa sarili. Hayaan mong ang bubulong sa'yo ang magpakilo sa'yo. Inuulit ko, huwag kang padalos-dalos at pabida-bida. Itay, kayo na rin po ang bahalang gabayan si Piccolo. Teka anak, bakit? Saan ka pupunta? At ipinagbibilin mo sa akin ang kapatid mo. Ano ba yan? Sandaling natigilan si Lucio at malalim na huminga. Maya-maya pa
ay para na siyang maiiyak na pinipigilan lang ang sarili. Maluwa-luwa ang kanyang mga mata. Tay, Piccolo, palagi niyo pong tatandaan na mahal ko po kayo. Hindi ko po alam kung magtatagumpay po ako sa papel na to na ibinigay sa akin. Kahit sobra po ako natatakot ay gagawin ko pa rin po ito. Para po sa inyong dalawa at para na rin po sa buong baryo natin. Basta kung ano man po ang mangyari sa akin, huwag niyo pong kalilimutang mahal na mahal ko po kayo. Bago pa man tuluyang mapaikbi si Lucio at bago pa man makapagsalitang muli ang ama nilang si Conrad, pati na si Piccolo, ay mabilis nang tumakbo palabas ng kanilang bahay si Lucio. Habang tumatakbo siya, ay unti-unti siyang nagiging isang napakaitim na anino. Mabilis siyang nagtago sa kadiliman ng gabi. Lucio anak, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng lumabas! Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Anak! Lucio! Si Lucio, tay. Biglang naging maitim na anino. Paano po nangyari yon? Isa na rin po ba siyang Mening? Mening po ba ang tawag doon, tay? Tumulo ang luha ni Conrad sa nasaksiyang yun na pagbabago ng anyo ni Lucio. Saglit niyang pinahid ang kanyang luha. Oo, anak. Naging mening na nga yata ang kapatid mo. Akala ko hindi seryoso sinabi niya sa akin. Pero mukhang niloko yata siya ng engkantadong si Aramon. Peking mutya yata ang ibinigay sa kapatid mo. Hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko. Teka anak, ilabas mo nga anak ang batong mutya na ibinulsa sa'yo ni Lucio. Makita ko lang na peke talaga yan. Ay mabuti pang sirain na lang natin. Teka, tay, Aramon? Batong mutya po sa bulsa ko. Teka po, tay. Nalilito po ako sa mga sinasabi niyo eh. Ano po bang mga sinasabi niyo sa akin, tay? Wala na tayong panahon magpaliwanagan pa anak. Saka na. Basta sa ngayon ay ilabas mo na ang batong mutya na inilagay sa'yo ng kapatid mo. Kunot ang noong sumunod na lang si Piccolo. At nang madukot niya ang batong mutya, ay nagtaka siya. Teka po, tay. Ito po ba ang sinasabi niyong mutya? Pero, paano biglang naging kulay green to? Ang natatandaan ko ay makintab na batong itim pong nasa bulsa ko. Napulot ko po yun sa may tarangkaan ng bakod natin eh. Pero bakit po ito'y naging kulay green na? Saka... Natigilan si Piccolo at lalong nangunot ang noo nang makarinig siya ng bulong sa kanyang tenga. Binubulungan siya ng engkantadong si Aramon. Huwag kang matakot sa akin, Piccolo. Ako si Aramon, isang engkantado. Sa akin ang galing ang mutyang hawak mo. Pansamantalang ipinahiram sa iyan ni Lucio. Sabihan mo ang itay mo na ako ang bahala sa inyong dalawa sa pamamagitan ng mutyang batong yan. Huwag niyo lang hahayaang mawala o masira yan. Mawawalan kayo ng proteksyon laban sa mga aswang na mening kapag naiwala o nasira yan. Pati si Lucio ay mapapahamak. Tuluyan siya magiging kampo ng mga mening kapag nagkataon. Hindi na rin siya makakabalik sa dati. Kaya't hindi dapat mangyari yun. Nanlaki ang mga mata ni Piccolo sa kanyang mga narinig. Alam ko na po, tay, kung bakit nasa akin po to. Totoo pong batong mutya to, tay. Bumulong po sa tenga ko ang isang engkantado. Aramon po ang pangalan niya. Ano? Talaga ba anak? Pero hindi pa rin tayo nakasiguradong totoo ngang engkantadong si Aramon nga nakakausap ninyo magkapatid. Baka iniisahan lang tayo ng isang masamang espiritu na baka alipores mismo ng mga aswang na mening. Akin na yung batong yan anak at sisirain ko. Itatago pa lang sana ni Piccolo ang hawak na batong mutya pero naunahan siya ni Conrad. Mabilis ang ginawa nitong paghablot sa batong noon ay hindi nila napansing kasalukuyang naglalabas ng manipis na kakaibang puting usok. Ngunit isang malaking pagkakamali ang nagawang yon ni Conrad. Dahil sa pabigla niyang paghablot, idagdag pang nakakapaso pala ang batong mutya kapag sa pilitang inaagaw. Ang nangyari tuloy ay nabitiwan ni Conrad ang bato at tumilapong palayo sa kanilang dalawa. Sa malas pa ay lumusot ito sa butas ng saig na kawayan at nahulog sa silong. Nang sandali pang yon
ay naramdaman ng mga aswang na mening ang tumatagas na enerhiya ng batong mutya. Delikado pa namang walang may hawak nito dahil magsisimula ng unti-unting mabawasan ang enerhiya nito ora mismo. Sukat noon din ay kumilos ang mga aswang na mening sa paligid at lalo pa silang nagdadagsaan sa palibot ng bakuran ng pamamahay ng mag-ama. Galit na galit ang mga ito pagkat hindi naman makapasok sa mga bakod na kawayang nasasabitan ng mga pangontra. Kaya ang ginawa ng ilan ay nagpumilit na sirain ang mga pangontra at tiniis ang pagkapasok. Nagsakripisyo rin ng iba na mga nasunog hanggang maging abo. Talagang desperado ang mga itong masira ang lumantad na batong mutya. Sa kabilang dako naman, si Lucio, na noon ay nasa anyong mening, ay kausap ang reyna ng mga mening na si Aling Luming. Natutuwa akong dahil sa mutyang ibinigay ko sa'yo, ay isa ka na ring aswang na mening iho. Nililang lang kita. Pero ngayon ay wala ka nang magagawa pa dahil kontrolado na kita. Ngayon ay ilabas mo naman at ibigay sa akin ang totoong batong mutya. Kailangan nating sirain yan sa lalong madaling panahon. Noon ay parang robot na lang si Lucio. Pati kung magsalita siya ay naiba na rin. Medyo mabagal pa. Parang putol-putol na para ring isang inchik na nagpupumilit magtagalog. Wala akin batong mutya. Hindi akin hawak batong mutya. Kambal akin hawak batong mutya. Ha? May kakambal ka? Punyemas naman oo. Pues, gumawa ka ng paraan para maagaw mo ang batong mutya sa kakambal mo. Ngayong gabi rin ay kailangan maagaw mo yon. Dahil kung hindi, ay balalagot ka talaga sa akin. Madali lang agaw batong mutya. Basta iyo ako bigay kapangyarihan kontrol iba mening. Amin sama-sabang pagtutulungan, kambal akin. Sandaling natigilan si Aling Luming at nakamata kay Lucio na nag-iisip. Kung ayaw mo, bahala ikaw. Hindi akin makukuha, masisira batong mutya. Kampon mening matatalo. Sige, alis na ako. Ako punta ka kambal akin para agaw batong mutya. Kahit ako madali matatalo. Bahala ka iyo buhay. Ikaw tanga. Buwisit ka. Sige, ipagkakaloob ko sa iyo ang kakayahang kontrolin ng mga kapwa mo mening. Siguraduhin mo lang na magtatagumpay ka sa ipag-uutos ko sa iyo. Pero taging ako ang hindi mo pwedeng kontrolin. At kapag nagtagumpay ka, gagawin kitang prinsipe ng mga mening at magiging kapalit ko sa hinaharap. Ikaw ang papalit sa akin at magiging hari ng mga mening. Wow! Akin gusto yan. Sige na, bigay iyo akin kapangyarihan. Nararamdaman aking batong mutya. Tapon malayo. Bilis ikaw. Akin pulot batong mutya. Ikaw dali. Dahil nararamdaman mismo ni Aling Luming na wala ngang may hawak ng batong mutya, ay namilog ang kanyang mga mata. Kaya naman ay sinamantala na nito ang pagkakataon. Mabilis niyang binahagian si Lucio ng kapangyarihang kailangan nito. Pumasok ito sa katawan ni Lucio sa anyo ng isang manipis na itim na usok. Hayan, naipasok ko na sa iyo ang kapangyarihang kailangan mo. Kaya ngayon ay magmadali ka. Puntahan mo na kung saan banda roon ang batong mutya. Pero bago pa man kumilos si Lucio, ay may itinanong pa siya sa matandang aswang. Bakit pala hindi ikaw kuha batong mutya? Bakit ako utos iyo? Ikaw ba kapangyarihan? Ako hindi. Hay! Bakit ba patanong-tanong ka pa, buwisit ka? Hindi pwedeng ako mismo na reyna nyo ang ahawak sa mutyang yon. Kayong mga alipores ko ang kailangan magsakripisyo para masira ang mutya. Kung akong mamamatay dahil sa paghawak sa mutya, ay mamamatay rin kayong lahat. Kaya't sige na, huwag ka ng maraming tanong. Kumilos ka na. Masusunod, Reyna mahal.
Mabuhay ikaw matagal. Mabuhay mga mening. At ikaw naman, mapapatay kita kung hindi ka pakikilos. Ang dami mo pandaldal. Hindi ka naman maintindihan. Madali ka na. Kilos na! Nang susuguri na sana ni Aling Luming si Lucio, ay mabilis na siyang kumilos. Bali parang robot lang siya sa pagsasalita at pagiging sunod-sunuran kay Aling Luming. Pero ang pagkilos niya ay kaparis pa rin ng normal na mga mening. May kakayahan na rin siyang kumilos ng napakabilis at tumatagos din sa mga bagay sa pamamagitan ng pagdaan sa mga anino ng mga ito. Pabalik sa kinaroroonan ni na Conrad at Piccolo. Noon ay pareho ng kabadong-kabado ang dalawa dahil sa banta ng nagpupumilit pumasok na mga aswang na mening sa kanilang bakuran. Ang ilan pa nga ay sinisimulan ng bakbakin ang dingding ng kanilang bahay. Sobrang natataranta ang mag-ama, ano pat hindi sila magkandaugaga sa pagsira sa sahig ng kanilang bahay para lang makuha ulit ang batong mutya. Bilisan niyo po, Tay! Natatakot na po ako. Parang may nakakapasok na po mga anino sa loob ng bahay natin. Parang may nakikita po akong biglang mabilis na sumibat sa may salas. Lakasan niyo po ang pagilan niyo, Tay! Ayan na po! Malapit na po masira yan! Ang ingay mo naman, anak. Lalo lang ako natatarante. Kunin mo pala yung latigo natin sa ilalim ng katre. Dali! Kapag may nagtangkal lumapit sa'yo na anino, hatawin mo kagad. Sandali na lang ito, anak. At maaabot ko ng batong mutya sa silong. Sige na, kunin mo na ang latigo. Madali ka! Todo unat naman si Conrad ng kanyang braso na nakalusot sa nilikha niyang buta sa sahig. Pero halos pagpawisan na siya ng malapot, ay hindi niya pa rin maabot-abot ang batong mutya. Ano ba naman to? Di ko pa rin maabot. Bisit na buhay ito. Ay, bilisan niyo po! Naku po, dalo ako na. Ito na nga, Tay. May nakapasok na pong 3 anino. Tay! Nakakatakot po ang itsura nila. Dito na tayo mamamatay, Tay. Mamamatay na tayo! Nanlalaki ang mga mata ni Conrad nang mamataan ang 3 pagkaitim-itim na mga aswang na mening. Dahan-dahang lumapit ang mga ito sa kinaroroonan nila. Katakot-takot ang paraan ng pagsingasing at pag-atungal ng mga ito. Mabilis na tumayo si Conrad at kinuha mula kay Piccolo ang latigo. Akin na yan, latigo, anak! Iabot mo sa akin! Tapos dito ka sa likod ko. Ako ang haharap sa mga hinayupak na aswang na yan! Pero, Tay, paano po ang batong mutya? Yun po ang kailangan natin. Hayaan na muna natin ang mutya na yan, anak. Saka nasa na ba ang engkantadong aramo na yan? Wala bang ibinubulong sa'yo, anak? Sa oras pala ng peligro, ay hahayaan lang tayo. Napakawalang kwenta namang engkantado na yan. Maya-maya ay biglang nanlaki ang mga mata ni Piccolo. Sabay malakas na napasinghap nang may masilip sa butas sa sahig. Isang bata pang mening ang nakita niyang nakatitig sa kanya. Mapulang-mapula ang mga mata nito. Tay, pati sa silong po natin may aswang na mening na rin. Tay, paano na po gagawin natin ito? Ayoko po pong mamatay, Tay. Bata pa po ako. Nasaan, anak? Wala naman dito, Ngunit ng puntong yun ay bigla na ring natahimik si Piccolo. Kaya pala ay narinig naman ito ang bulong ni Aramon. Pero bago pa man matapos ang kung anumang ibinubulong ng engkantado, ay tuluyan ng nagiba ng mga mening ang kanilang bahay at sabay-sabay na sinugod ng mga ito ang mag-ama. Umalingaw-ngaw ang katakot-takot na sigaw nilang dalawa. Tay! Tay, mamamatay na tayo dito, Tay! Tay! Mga hayop kayong mga aswang kayo! Mga demonyo kayo! Mga kampo ng kadiliman! Hindi ako makakapayag na malapan niyo kami! Hindi! Samantala, sa di kalayuan, sa bakuran ng bahay ng mag-ama, ay lumitaw ang malaking tuko
na kulay berde at may batik-batik na kulay brown. Parang walang anumang nakamata lang ito sa nagibang bahay. Makaraan ay malakas itong humuni na parang pinagtatawanan ang kaawa-awang sinapit ng mag-ama. Nang humupa ang pagsigaw ni na Conrad at Piccolo, pati na rin ang maingay na mga pag-atungal ng mga aswang na mening mula sa silong ng kanilang bahay, ay lumabas ang batang mening. Yun ay walang iba kundi si Lucio. Hawak-hawak na niya ang mutyang bato. Nang sandaling yun ay saglit na umilaw ng kulay berde ang kanyang mga mata. Nang muli namang bumalik sa dati, ay sumenyas siya sa ere. Ang resulta, mula sa mga halaman sa paligid ay lumitaw muli ang tuko. Mabilis itong lumapit kay Lucio at gumapang sa kanyang balikat. Uy, Tuko! Sa wakas, kuha na akin mutya bato. Asa na Engkantado Aramon? Sumagot naman sa kanya si Aramon. Tagumpay ang plano natin, Lucio. Magaling. Napakahusay mo. Ngayon naman ay tapusin na natin ang reyna ng mga mening. Sigurado akong ngayon ay nararamdaman na niya ang ginawa nating panluloko sa kanya. Humanda ka, Lucio. Ihanda mo na rin ang mga aswang na mening na ngayon ay kontrolado mo na. Nang sandalingang yon ay nagpupuyos sa galit ang reyna ng mga mening na si Aling Luming nang mapagtantong nilinlang lang siya ni Lucio. Napakahayop ng batang yon! Tuso! Inisahan ako ng batang yon. Pero bakit hindi ko man lang naramdaman na may kakaiba na pala sa damotres na batang yon? Buwisit! Buwisit talaga! Nangako pa man din ako at nabahagian pa siya ng kakayahang kontrolin ang mga alipores ko. Mag-isip ka ng paraan, Luming, kung paano mo ito mababaliktad. Buwisit ka! Buwisit! Napakabobo mo sa parting yan! Ngayon ay humanda sa akin ang batang yon. Tampalasan siya. Panahon na para ilabas ko ang tinatago kong pinakamalakas kong kapangyarihan. Hindi ako makakapayag na basta-basta na lang akong matatalo ng isang uhuging bata. Hindi dapat maubos ang mga mening sa gabing ito. Hindi ba, Are? At pinagana na nga ni Aling Luming ang tinatago nitong pinakamalakas daw na kapangyarihan. Una ay nagpalabas at ipinakalat nito sa ere ang maraming maitim na maninipis na usok. Ikalawa ay gumawa ito ng 3 kopya ng sarili. Bawat isa ay binilinan ng mga dapat gawin. Ikatlo ay nagbago ang anyo nito. Ganon din ang nangyari sa mga kopya nito. Biglang humaba palalo ang mabuhaghag at alun-alung buhok. Ang mga kuko ng mga ito sa daliri ay humaba at nagsitulisan. Medyo humaba rin ang mga bias ng mga ito kaysa karaniwan. Umumbok ang mga bunganga na parang sa aso na inuslian ng matatalas at nagtutulisang mga pangil. Pagkaraan ay unti-unti ang mga itong naging napakaitim na anino at nagsilutang sa ere. Ngayon ay humanda ang batang yon. 10 ng kanyang pamilya at kung sino mang engkantadong gumagabay sa kanya. Ipatitikim ko sa kanila kung gaano kabangis ang reyna ng mga meneng. Ngayon, mga kopya ko, halina at sugurin natin ang mga kalaban. Mabilis na kumilos ang mga ito at natuntun kagad ang kinaroroonan nila Lucio at ng kasama niyang malaking tuko. Nasa likuran ni Lucio ang hukbo ng mga mening na nasa kontrol niya. Galit na hinarap ng reyna ng mga mening na si Aling Luming at ng kanyang mga kopya, si Lucio. Dahil sa tindi ng galit nito,
ay hindi na nito napansin ang parang kumislap na linyang nadaanan ilang di pa lang ang layo mula kay Lucio. Kasunod noon ay lumitaw ang isang parang portal na salaming hindi rin napansin ni Aling Luming dahil nakatalikod ito rito. Hayop kang batang mening ka! Tampalasang ka! Ha! Ang lakas ng loob mong lokohin ako! Pwes, humanda ka ngayon dahil ipaparanas ko sa'yo kung gaano kalakas ang itinatago kong mga kapangyarihan. Hindi mo ako basta-bastang matatalo. Ngayon ay malitukan labanan ako at ang mga kopya ko. Sukat noon din ay nagpaikot-ikot sa isa't isa si Aling Luming at ang mga kopya nito. Nang huminto ay talagang nalito si Lucio kung alin ang orihinal. Sana nga, iyo matalo ako at ang aking mutyang bato tanda. Kawawa naman ikaw. 4 laban maraming mening. Baka magsisi ikaw tandang pangit. Mga kasama ko mening, sugurin niyo bruha aswang. Iyungudngud sila lupa hanggang bruha kanila pangit mo ka. Mga kopya ko, magpalabas kayo ng maraming itim na usok at palibutan ng damuhong batang yan. 10 ng mga mening na kontrolado niya. Ibalik din sila sa dati nila katinuan. Bilisan niyo! Sugurin sila! Agad nang nabalot ng makapal na itim na usok ang paligid na halos wala nang makita ang batang si Lucio. Kapwa siya at ang kasamang tuko ay grabing napaubo. Kasabay nito ang mga mening na kasama niya dahil sa usok ay isa-isang nanumbalik sa dati. Bunga nito ay galit na nagsiatungal ang mga ito at agad binalingan sina Lucio. Hindi maaari. Aramon, iyo ako tulong. Akin mo tsaba to, ayaw gana. Tulong! Aramon! Hindi maaari! Sa narinig na malakas na sigaw na yon ni Lucio, pati na ang nagmamakaawaring huni ng tuko ay nagdiwang naman sa tuwa. Si Aling Luming na reyna ng mga mening. Ang kawawang bata at tuko, wala palang kalatoy-latoy kalaban. At ang engkantadong si Aramon, siya na naman pala ang gumagabay sa kanila. Pwes, ngayon na magsisimula ang sunod-sunod mong pagkatalo, Aramon. Magmula ngayon ay teritoryo ko na ang buong baryong ito, maging ang buong kagubatan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Aling Luming, sa likuran pala niya ay nasa labas ng portal na hindi pa rin niya napapansin ay naroroon pala ang totoong si Lucio at ang kasama niyang tuko. Noon ay nagbabaga sa kulay berde ang kanyang mga mata. Ganon din ang tuko. Senyales yun na sabay silang may pinagalang mga kapangyarihang iniutos sa kanila ng engkantadong si Aramon. Ang hawak din na mutyang bato ni Lucio ay kumikinang-kinang at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Nang puntong yun ay sumagot si Lucio na noon ay nasa totoo niya ng anyo at paraan ng pagsasalita. Diyan ka nagkakamali, matandang reyna ng mga mening. Totoo nga pala sinabi sa akin ng engkantadong si Aramon na ang isa sa kahinaan mo ay bobo kang magdesisyon kapag nagagalit ka. Sayang naman ang malakas mong kapangyarihang inilabas. Ngayon, tignan natin kung sino ang totoong talo sa atin. Umanda ka ngayon! Marahas na napalingon si Aling Luming sa kinaroroonan ni Lucio. Sa wakas ay sakalang nito napansin ang portal na noon ay nagsisimula ng unti-unting magsara. Nanlaki rin ang mapupula nitong mga mata nang matuklasang napapalibutan na rin pala sila ng manipis na puting usok kasama
ang kanyang mga kopya. Ang lahat ng mga meaning na mga nanumbalik na at ang peking sina Lucio at ang Tuko. Ang mga yun pala ay mga meaning din na binago ng kapangyarihan ng batong mutya ni Lucio. Hindi maaari! Hayop ka talaga, Batak! Napakatuso mo talaga! Anong ginawa mo? Wala lang. Ikinulong lang po namin kayo sa loob ng bolang puting usok na unti-unting liliit hanggang sa maging isang bolang marbol. Sa ganung paraan, ay hindi na kayo kailanman makakatakas pa. Wala nang mga aswang na meaning ang sasalakay pa ulit sa aming baryo. Ibig sabihin, ito na ang magiging katapusan nyo. Bye-bye! Hindi maaari! Hindi Mga kopya ko, sabayan niyo ako. Kontrahin natin ang bolang puting usok na ito at pigilan natin ang pagsasara ng portal. Hindi ako makakapayag na muli akong maikukulong ng Aramon na yon. Hindi maaari! Tinikap naman ng mga kopya ni Aling Luming na tulungan itong gawin ang inuutos nito. Nung una ay parang nagagawa pa ng mga itong muling mapalaki ang nakapalibot na puting usok at mapigilan ang pagsasara ng portal. Ngunit nang maramdaman ito ni Aramon, ay agad nitong binulungan si Lucio. Lucio, madali ka. Sambitin mo na ang orasyong inilagay ko sa isip mo para tuluyan ang magsara ang portal. Sa ganung paraan, ay baliwala ng kahit na anong kapangyarihang pagaganahin pa ni Luming. Sige na, gawin mo na! Agad-agad, ganun na nga ang ginawa ng batang si Lucio. Malakas niyang sinambit ang orasyon na sinabi sa kanyang isip ni Aramon. Nakisabay pa sa paghuni ang tukong nakakapit sa kanyang balikat ng mga sandaling yun. Matapos naman ang ginawang orasyon, ay kagad at sapilitang nagsara ang portal. Kasunod nito ay bumilis ang pagliit ng bolang puting usok hanggang sa unti-unti ngang naging solidong marbol. Dinig na dinig ni Lucio ang katakot-takot na mga atungal at singasing ng lahat ng nasa loob nito. Lalong-lalo na ang reyna ng mga mening na aswang na si Aling Luming. Hayop ka talaga, Aramon! Hayop ka! Naisahan mo na naman ako! Makatakas lang ulit ako sa marbol na ito. Sa susunod kong paglitaw, ay sisiguraduhin kong ikaw na ang matatalo. Tandaan mo ito, Aramon. Hindi tuluyang maglalaho ang lahi ko. Darating din ang panahon na matatalo ka namin at mag-ahari ang kapangyarihang itim. Tuluyan nang lumiit ang bolang marbol na parabang holin. Nalaglag ito sa damuhan. Ganun na lang natapos ang laban ni Lucio sa kampon ng mga aswang na mening at sa reyna ng mga ito na si Aling Luming. Pinulot ni Lucio ang holen na marbol at kanya itong ibinulsa. Pagkaraan ay pinasalamatan niya si Aramon. Grabe! Ang galing niyo po, Enkantadong Aramon. Ang galing din po nitong batong mutyang ibinigay niyo po sa akin. Akala ko po talaga ay hindi ko na po kakayaning gampanan ng papel na maging tagapagtangan ng batong mutya. Mahal na Enkantadong Aramon. Maraming salamat po sa tiwala at pagkakataon po na ibinigay niyo sa akin upang maging tagapagprotekta ng baryo namin. Walang anuman, iho. At salamat din sa'yo. Ang totoo niyan ay dahil din lahat sa taglay mong talino kung kaya naisip ko ang mga iniutos ko sa'yo. Ginamit ko lang din ang kapasidad ng isip mo na medyo natutulog pa dahil nga sa bata ka pa. Yun talagang nakita ko sa'yo, kaya ikaw rin ang napili kong maging tagapagtangan ng batong mutya ng alaga kong Tuko.
Ganun po pala. Ngayon naiintindihan ko na po. Pero alam nyo, muntikon ko na rin po pala talagang sukuan ng maging tagapagtangan ng mutya eh. Paano natatakot to ako nung una eh. Akala ko po kasi, ay ganun talaga kahirap. Kung di nyo lang po alam, simula umpisa po, ay puro kaba na ang nararamdaman ko. Halos nanginginig nga po ang lahat ng kalamnan ko eh. Ganun talaga iyo, kapag hindi mo pa alam ang mga kakaharapin mo. Akala mo ay hindi mo kaya. Pero ang totoo, kailangan mo lang pagkatiwalaan ang sarili mo at ang puwersa ng kabutihan at ng liwanag na nakapalibot sa iyo. Nariyan ang itay at kambal mo. Dahil sa pag-ibig mo sa kanila, ay napilitan ka rin talaga na ituloy ang gagampan mong papel. Ako tang alaga kong tuko. Kami naman ang mga puwersa ng kabutihan o liwanag na handang tumulong sa iyo sa anumang pagkakataon. Nako, talaga po. Kung ganun eh, ngayon pa lang, maraming salamat po talaga sa inyo. Mahal na engkantadong Aramon. Alam niyo po, ngayon, marami po talaga akong aral na natutunan mula sa karanasan pong ito. Sa susunod po, mahal na engkantadong Aramon, kung sakaling makakatakas po ulit ang aling luming na yon na isa po palang reyna ng mga mening na aswang, sigurado naman po ay magiging malakas na po ang tiwala ko sa sarili ko at sa inyo. Salamat po talaga. Maraming salamat po sa tiwala at pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa akin. Lalong-lalo na po sa batong mutya. Maya-maya pa ay biglang humuni ng malakas ang tukong nasa balikat ni Lucio. Para bang nagtatampo ito ng lingunin ni Lucio. Umirap pa ang mata nito. Oo nga pala. At sa'yo rin pala, maiwagan to ko. Maraming salamat din sa'yo At ikaw ang pumili sa akin. Siya nga po pala. Mahal na engkantadong Aramon. Pwede po bang akin na lang po ang tuko na ito? Kung papayag po kayo. Ibibigay ko rin talaga siya sa iyo, Lucio. Ang pangalan pala niya ay Ekong. Madali lang siyang alagaan. Ang pagkain niya ay mga negatibong enerhiya na magtatangkang lumapit sa iyo o sa iyong tatay at kakambal. Siya rin ang tagapagtaboy ng kamalasan na maaaring dumating sa inyong pamilya. At dahil nabanggit ni Aramon ang kanyang itay at kapatid, ay naalala bigla ang mga ito ng batang si Lucio. Ang itay at kapatid ko po pala. Mahal na engkantadong Aramon, kailangan ko na po silang balikan sa nagiba naming bahay. Baka po kasi kung napaano na sila baka nadaganan na rin po sila ng tuluyan. Nagmamadaling tinakbo ni Lucio ang direksyong papunta sa kanilang bahay. Ang alaga naman niyang tuko na kapit sa balikat niya ay hindi man lang natitinag sa mabilis na pagtakbong yun ni Lucio. Nang makarating naman si Lucio sa kanilang bahay, ay ito ang nadatnan niya. Piccolo, anak! Ayos ka lang ba, anak? Wala kang kahit na anong kagat ng mga aswang na mening? Ano, anak? Sabihin mo! Nako, paano po itong nangyari, tay? Kahit po ako, wala rin akong maalala kung bakit wala po akong kahit na anong kagat ng aswang sa katawan ko. Samantalang pagkakaalala ko po nalapa po tayo. Ramdam na ramdam ko nga pong binaltak ng mga aswang na yun ng mga kalamnan ko. Ano po ba talaga nangyari sa atin, tay? Hindi ko nga rin maintindihan, anak. Saka, nasa na pala mga aswang na anino? Bakit wala na? Nang lumingalinga ang mag-ama, ay noon na nila napansin ang paparating na si Lucio na humahangos sa pagtakbo papunta sa kanila. Ha? Anak, tignan mo. Nakikita mo bang nakikita ko, anak? Ang kapatid mong si Lucio ba itong tumatakbo na papalapit sa atin? Hala, tay, si Lucio nga po yan. Buhay po si Lucio.
Buhay ang kapatid ko! At hindi na po siya isang aswang! Salamat! Salamat sa Panginoon! At buhay ang aking kakambal! At nang tuluyan namang makalapit si Lucio, ay maluwaluwang napayakap kagad kay Piccolo. Maging ang ama nilang si Conrad ay nakiyakap na rin ng maigpit. Talagang nag-iyakan silang mag-aama. Panginoon ko! Ang kambal ko! Salamat po, Panginoon! Salamat po sa inyo! Hindi niyo po kami pinabayaan! Buhay kami! Ligtas! Buhay ang aking kambal! Lucio, kambal ko. Ngayon ko napagtanto na mahal pala kita. Hindi na kita ipapalucho kay Itay sa tuwing magluluto siya. Pero, Lucio, kambal ko, mahal na mahal talaga kita. Hindi mo lang alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Sira ulo ka talaga. Ako man, hindi na kita papuputokin kasama ng rebintador ni tatay. Pero Piccolo, mahal na mahal din kita. Kasi, kambal tayo. Tayo lang ang magkasangga sa mundo. Ay, nako kayo talagang mga anak ko. Ako rin, mahal na mahal ko rin kayo. Kahit palagi kayo nagbabangayan. Saka teka nga pala, Lucio. Ano ba nangyari? At wala na mga aswang na mening. Teka anak, natalo mo ba silang lahat? Magsalita ka nga. Sabihin mo nga ang totoo. Opo, Itay. Natalo po natin sila sa tulong po ng Batong Mutsyako at ni Aramon. At syempre, ay nitong si Ekong. Mula ngayon po, ay tayo na po ang mag-aalaga sa makapangyarihang tuko na ito. Ikinuwento rin ni Lucio ang lahat ng nangyari kung paano niya natalo ang reyna ng mga aswang na mening at si Aling Luming. Kasunod nun ay napag-usapan din nila ang mga aral na napulot nila mula sa karanasang yun. Namumukod tangi nga rito ang aral na matutong magtiwala sa sariling magagandang mga katangian, kakayahan at maging sa positibong mga puwersa sa paligid o ang puwersa ng kabutihan at liwanag. Kasama na rin dito ang natutunan ni Lucio kay Aling Luming na para maging hindi bobo sa pagdedesisyon ay huwag padadaig sa bugso ng matinding galit. Magmula ng gabing yon ay unti-unting muling nakabangon ang mag-aama. Kalaunan ay nakapagpatayo ulit sila ng bagong bahay. Ang buong baryo naman nila ay wala ng pinoproblemang pagsalakay ng mga aswang na mening tuwing ika-6 na kabilugan ng buwan.